New Year, new goals. Lain na pud ang atong mga tinguha, lain na pud ang atong gina-target karon nga tuig. Kinahanglan gyud ang goal kay kung wa tay goal, wa gyud tay kapaingnan. Sayang ang atong panahon og kusog. Sayang ang atong gigahin, atong gihatag ana nga passion. I-invest na to atong time and thoughts alang ana. So muna importante gyud kayo kining maghimo tag goal na atay kabutonon. All sports competition ang goal gyud mudaog. Una kita usab ang goal. Magmudaogon kita sa atong pagkinabuhi. Lain-laing tao, lain-lain pod ang mga goals, no, lain-lain man tag gusto, lain-lain pod og mga pagkinahanglan mo nang lain-lain pod tag goals. We differ in goals. Ang uban na ay goal karong tuiga nga mabayran na gyud ta akong utang paning kamot gyud. Na ay goal pod nga kinahanglan karong tuiga ma-promote gyud ko sa akong trabaho. Goal pod nga mutaas akong sweldo nini nga tuig. Ang uban goal nga mahuman nako kining akong kurso or pag-eskwela. Lain-lain gyud goal. Bisag ako na ay goal last year pero wa matuman. Goal na ko last year nga maghimog balay kay wa pa ko'y balay pero tungod sa namang gilaing mga priorities wa gyud matuman. Mo nang lain-lain kitag mga goals, ang tanan ng mga tumong nato for improvement, for growth, for development. Ang New Year puno gyud og mga wish, daghang kaayo wishes for this year. Labi na atong tradisyon gyud. Kami sa unag gagmay pa maka-witness man ng tradisyon nga pagbuto-buto gyud sa bagong tuig. Inaton imong dalunggan paana kay para mutubo. Kay ang tuyo mutubo gyud kana mga mugbo o na ang tradisyon. Pero ang dili gid mapugngan ang pagtubo basta New Year ang atog yung edad. O di gid mapugngan kay mutaas gid ang atong edad. Pero ang nindot kaayo nga growth nga gusto sa Ginoo every year nga not only grow older but we must grow deeper. Mo na nga atong theme this month is growing deeper, not just older. So kini ni sibo pod sa mensahe karon sa Ginoo, growing deeper, going stronger. Unsa gyoy but pasabot ining growing deeper. Og mao kini ang auhag call ni Apostle Paul sa Philippians 3:14. Ingon siya nga I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Heavenward goal ang gi-mention dinhi ni Apostle Paul. So tanaw na to unsa gyud ang growing deeper but pasabot sa view ni Apostle Paul kay siya gyud ang angay sundo niini nga goal. Una tanaw na to ang priority of growing deeper. Sa kinabuhi ni Paul makita nimo ang iyahang mga accomplishments, ang iyahang nakabot nga mga goals in life. Puno kayo si Paul og mga accomplishments. Diha sa Philippians 3:4-6, na diha ang iyang mga accomplishments. Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else think he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness and faultless. Grabig nakabuot ni Paul kung tanaw nimo ang standard niya status. Hebrew of Hebrews, circumcision na follow gid niya na unya a Pharisee, dako kay kag posisyon sa katilingban basta Pariseo ka. Mo na ang iyahang nakabot gani in terms pod sa iyahang religious nga accomplishment. Ingon diha sa Galatians 1:14, I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. Tanaw nimo sa Apostle Paul, religious kaayo. Grabe iyahang zealous for the traditions of my fathers. Mga tradisyon sa iyang mga ginikanan, mga forefathers na observe gina niya. Muna kung tanaw nimo ang iyahang accomplishments, kung standard nato sa kalibutan, good and acceptable gid siya according to worldly standards. Kay ngunta nakabot gyud ni Paul ang iyahang mga goals in life. Pero tanaw nato unsa iyang apprehension, unsa iyang understanding. Diha sa verse 7 sa Philippians 3. Siya, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Unsa kini mga profit niya? Katong iyahang accomplishment. Ingon siya, katong ako mga profit, mga accomplishments, I consider loss. Para kaniya pildihan to, dili kadaugan. So si Paul sa iyahang status sa una, dili siya winner, loser siya. Makita nato sa iyahang kinabuhi nga na-realize niya na after sa iyahang conversion, sa dihang
maaplagan niya si Jesus, iya dining na-realize nga dili man di ay I'm not a winner in the standard of God. Kay lahi magyud di ay. Para kang Paul ang prophet, dili kining mga accomplishment sa flesh. Kay ingon siya, kung manghambog ta sa flesh, ako ang daghan kaayo. And siya, I have more of that. Pero siya ay consider them loose for the sake of Christ. Worldly success para kaniya, nothing compared to the spiritual success nga iyahang maangkon sa unahan. Muna ingon siya diha sa verse 8 nga, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. So makita nimo dinhi nga na-realize ni Paul after sa iyang conversion nga dili man di ay ang spiritual success di ay mas labaw pa, far greater in comparison with earthly success. Kadtong mga success na kuson layo ra man day kay kumpara sa akong nailhan na si Jesus. For him, ang greatest success is to know Christ. Mayngon siya diha. Layo ra kayo compare katong mga loss niya no, compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ. Paul is saying that his relationship with God have deeper and eternal value than achievements measured by money, status, power, or recognition. Layo ra kayo ikumpara. Klarohon na to, there's nothing wrong with worldly success. Pero kung mulabaw kini sa atong relationship, ingon ni Paul, mulabaw kini sa knowing Christ, mo ni nahimo na ning bad. Kay many times we work hard. Priority na to is ang money, work, entertainment, possessions, material before God. O na ingon dinhi ang appreciation ni Paul, layo ra man di kaayo, lili makumpara gyud. So 30 years sa pagkinabuhi ni Paul, wala siya sa tama nga priority. Out of order siya sa iyang priority. He was living a worldly life instead of concentrating on spiritual life. Labi na ang knowing Christ. So spiritual success is to know Christ para kang Paul. Para kang Paul, ang pinakataas nga goal in life is to know Christ. Mo na'y pinakataas ug iyang gipursue gyud. Iyang gipaningkamutan nga makabuot ang mailhan si Jesus to have an intimate relationship with the Lord Jesus Christ, moving closer to Christ. Mo nang to know Christ is to become like Christ. Kay mo maning principle sa intimacy breeds similarity. Pag maduol ka, mapareha gid kaniya. Pareha sa marriage, pareha sa mentorship. Maduol ta sa usa ka tawo ang atong mentor, mapare-pareha gid kaniya. Ang gipasabot ni Paul dinhi nga pag ila kang Hesus, pag mo ila kang Hesus mapareha kaniya, it means maturity. Maturity ang gipasabot ang the first priority sa atong kinabuhi. What it means to grow deeper is to become like Christ. Maturity ang tawag ana. Si Paul mao gina ang iyang tinguha. Maturity by means of relationship, dili by means of force. Dili pinaagi sa balaod o pinaagi sa pugsun ka nga mapareha ka kang Kristo, di by relationship. Imitation through relationship. Pareha sa marriage o man nagipugos, nagpare-pareha gid mo panglantaw tinguha, mag-asawa tungod na sa inyong relasyon, wala nagpinugsanay na. So ang greatest pursuit yun ni Paul is to know Jesus and be like Him. Muna ang ultimate goal niya. Ug mao kana ang focus gyud sa iyang kinabuhi. Nga nagkinabuhi siya, everything he did was focused around that goal. Unsa man iyang gipanghimo, nakapokus diha gyud ang tumong to know Christ and to be like Christ. Maturity. Mao na ang iyahang tinguha. Tungod kay si Paul nakahibalo nga ang mga butang ning kalibutan na dili magmatter compare to what Jesus is offering. Layo ra kaayo ang mga butang kalibutanon kaysa gi-offer ni Jesus. Mo nang gusto niya mailhan gyud si Jesus sa iyang kinabuhi, mapareha niya. Mo nagi-compare gani dinhi nga I have lost all things, consider them rubbish. Rubbish crap, no? Why hinungdan compare to knowing the Lord Jesus Christ. Unang si Paul kahibaluan na nga the best pleasure of this life, shadow lang of what is to come in Jesus Christ. Ang greatest pleasure, kalipay nato ni kalibutan na shadow lang na, faintest shadow of what is to come. Monang ang primary goal gyud ni Paul is to know Christ and be like Christ. That is maturity, to grow deeper diha kaniya. Mapud na ang ayan ang atong goal. Ang pinaka-highest primary goal naman tay laing mga goals, pero dapat ang mauna gyud ug importante sa tanan is to know Christ, to grow deeper diha sa iyaha. Mao gid na ang atong tinguhaon ug mao nang gitinguha ni Paul, pursuing intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Mao na ang greatest pursuit. Mao ang ayan nato nga trabahoon og atong paningkamutan og diha ta angay mabisi. Diha makonsume ang atong time and effort. Minta, grabe na nga standard pastor.
para raman na sa mga pastor o mga leader. Remember, Job in the Bible is not a pastor, but he lived a life centered on God. Inga niya ang iyang pagkinabuhi. Pursut niya ang iyahag yung relasyon sa Ginoo. Mao nang una gayo, the priority of growing deeper. Prioridad gyud na sa atong kinabuhi. Mao dapat gyud na ang mauna labaw sa tanan ning kalibutana. Kay mao kana importante kayo sa atong pagkinabuhi. Kay mao nay mag-count spiritual versus physical material, layo ra kayo. Og masaag ta kung mauna ang mga material og atong mga worldly or flesh nga mga goals. Ikaduha, the power of growing deeper. Nga nugod nga i-prioritize ginato ang growing deeper to know Christ and to be like Christ. Naa sa verse 14 ingon diha sa atong text, Ephesians 4:14. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Ingon si Paul, kung mo-grow ta, mo-mature ta, di na ta tossed back and forth. Parehaan ng tanom nga nitubo na siya, gamay pa, palid-paliron og hangin, matumba, dili na bunga. So ang power sa growing deeper nga na sa Ginoo, stability. Ligon ka, ligon, dili ka mapalid-palid. Strong. So mo nang maturity brings strength. Makahatag gini kusog sa atong kinabuhi. Kusgan ta mo atubang sa mga challenges in life. Nining 2026, lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi ang atong sagubangon. Daghag problema nga moabot gyud sa atong kinabuhi. We know that. Og experience nato na miaging tuig, daghay mga challenges. Pero kung ligon ta tungod we grow deeper, ang tanom numugamot siya pa ilalom, di na kaayo matumba kung panahon sa bagyo-bagyo sa taas. Kay sa ilalom nigamot siya. Mo nang growing deeper, stronger ang usa ka tanom. Mao pud na sa atong kinabuhi. If we grow deeper in Christ, knowing Christ deeper in relationship, di ta matandog sa mga kalisod problema moabot nining 2026. Bring strength, stability. Ingon diha sa James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. It will develop perseverance. Kung di ta mo tubo, di ta mo mature, di ta mapareha sa kiniya ni Kristo, dili ta makaangkon ining perseverance, kanang mulahutay. Pinaagi gyud sa atong relasyon kang Ginoong Jesucristo. Mulahutay kita, mudaog kita, o di kita matarog sa mga pagsulay unya sa unahan. Bisag kung sa pana kagahi kayo nga mga pagsulay, di na katarog. We can resist temptations diha sa atong kaaway. Sunod tuig daghanap tag tentasyon nga matintal kita magpakasala. Pero kung nakagamot kita in our relationship with the Lord Jesus Christ, magmadaogon kita sa mga tentasyon. Mao na ang ingon nga stability. Stable ka, di ka matarog magkinaon sa manang kalibutan, labi na karong panahona, di ta matarog. Tungod kay stable ta, kay grow deeper ta, nakatiglom ang atong gamot diha kang Ginoong Jesucristo. And also, stability means not only bring strength but also it will bring discernment. Sa atong text ingon niya sa Hebrews 5:14, but solid food is for the mature who by constant use have trained himself to distinguish good and evil. Pag mo-mature ka, mo-grow ka sa imong knowledge kang Jesus, makaila ka sa iya ha, makailagid ka unsay right and wrong. Makahibalo jud ka unsay di maayo, unsay maayo. Maka-discern gyud ta sa mga butang nga maayo kay naka-ground ta sa kamaturan. Mao nang stability. Nakaila ka kang Jesus, makailagid ka unsay tama, unsay makailagid ka unsay sayop, unsay di maayo. Dili gid ka ingon dinhi matus back and forth ba, mabali-bali sa nanapoy lay pagtulunan na laing ka tuuran, dali ra kay madala mo nang mga baptist ro nagkalailahi na gyud. Nanay baptist mag-speaking tongues, nagkalaila, magkausab. Labi na karon mga young generation, mga young people. Isa ko sa lecturer sa Dubip about Christian ethics. Nya nagyoy isa mo stand gyud nga okay ra gyud ang babae, young people mo appeal o beauty pageant. So daghan siya reason kung paminawon nimo dili grounded sa Bible. Grounded sa iyang experience. So look Bible, unsa nang sin, unsa nang salaa. Galatians 5:19, it is lasciviousness, that is morally offensive, that is shameful and indecent behavior, that is immodesty. So kay balo, dili grounded sa scripture, dili stable, mo nga palid-palid sa hangin. Kung kita mo grow gyud, dili kita easily ma-deceive sa mga false lies of the enemies.
Also, dili lang muhatag og stability. If we grow deeper, muhatag pud ni kanato og productivity. Dili lang kalig-on, mabungahon pag yun ka. Unang nga fruit diha ingon sa atong text sa verse 15, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Ephesians 4:15. Speaking the truth in love. Ang love, manifestation gina sa maturity. Isa sa mga prutas nga pinaka-great, no, pinakataas nga prutas sa Holy Spirit, the fruit of the Spirit, ang love. Ingon diha, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Fruit of the Spirit. Kung mature ka, pareha ka sa kinaiya ni Kristo, mauning nga kinaiya nga produkto, bunga. Og mauni basihan sa maturity ang prutas, ang character ni Jesus nga nagmanifest sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang love yun mo ay foundation sa Christianity, Christ-like behavior. Diha gid makita, no, John 13:34, all will know that you are His disciple if you love one another. Distinguishing mark yun, bunga na sa balang espiritu. Love covers multitude of sin, it overlooks offenses and promotes peace, and love unites and strengthens the body, binds us together in perfect unity. Mao nang bunga, produce na kung mo grow deeper ka. Pero dili ta mo grow deeper, di ta tinguhan nato nga makaila kang Kristo, di gina mo produce na nga makinaiya. Di na mo bunga. Also sa kaprodukto, fruit of ministry and service. Di lamang kinaiya ang mo produce kanato, kundi mo produce ko kana og pagserbisyo og pagministeryo. Ingon diha sa verse 11 of 12 sa first sa atong text, it was He who gave some to be apostles and to some prophets, some to be evangelists, and to some pastors and teachers, to prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. So di na ito makita nga ang Ginoo naghatag kanatog iya-iya nga espirituhan ng gasa, spiritual gift. O kanang gasa nga gihatag kanato, mubalanse gyud na sa atong karakter. Muna ingon diha, ministry flows from maturity. Ang ministry, ang pag-serve nato asa nagikan sa atong pagka-mature, dili sa posisyon. Kay ingon nang uban, pag nanaka na nga posisyon, pagtaas na kagranggo sa church, di ko naka-trustis na ka, nag-serve na ka, mature ka, dili na basihan. Di na siya garanti. Tungod kay ang basihan gyud is ang fruit of the Spirit, the character like Christ. Mao nay basihan. Ang gift without maturity, na kay gasa, gigamit ka sa iglesia, nagamit ka pero wa ka motubo, dangerous kayo. Mao nang daghay samok, it can lead to pride, cause division, self-centeredness. Muna ang church magsuffer sa mga nagtrabaho nga wala gid nagatubo, wala ni grow deeper into the relationship with the Lord Jesus Christ. Muna ang ingon diha nga ministry flows from maturity. Tungod kay proof gyud sa maturity is character. Diha gid mag-base. Unang matawag ka nga mature, dili sa imong posisyon, dili sa imong religion pod, dili na basihan nga kung diha ka nabilong nga church mature ka, dili na basihan, kay it is the character, becoming like Jesus. Mao gyud ang garantiya, mao gyud ang makita nato nga ebidensya nga kita nagapamuhat. Love and compassion flows from maturity. Kana kung pag-alagad nato, bunga na sa atong pag-mature sa kinaiya. We can involve in ministry pero walay love and compassion. Daghay mga nag-alagad, nag-work, nag-appeal sa mga ministry, bisag asa hag kayo, pero wa gid sila love and compassion. Just for the sake of duty lang, igbuluton ni sa iglesia o niya palambot ni sa iglesia without having love and compassion of Jesus Christ. Growing deeper diha kang Kristo, diha gyud magsukad, dili sa mga ministry sa programa kundi involvement gyud of the heart. Mo nang sa atong pag-involve sa ministry, ma-develop ang atong love and passion. Pero di ka nagkikita unsay sitwasyon, di ka kabati sa kinahanglan sa mga taon nga wala pa di kang Kristo if you are not engaged in the ministry. Mo nang fruit of ministry and service, and also productive ta tungod kay mubunga kanato ang fruit of the harvest. Unsa kining fruit of the harvest? Ingon diha sa quotation, maturity multiplies influence. Pag mature ta, ang Ginoo gusto gid na ma-reach out ang tanang tao aron masangyawan sa mensahe sa kaluwasan, the gospel, evangelism. Ang evangelism gikan gid na sa atong pagka-mature, gikan gid na sa atong deeper intimacy with the Lord Jesus Christ. Kay kung dili ta mag-mature, dili kayo ta ganahan mag-influence, ganahan win others to Christ. Kung dili ka pareha kang Christ, dili ka pareha sa iyang karakter, nga nagapangita gyud og mga nangawala. Di ka pareha sa iyang compassion. So dili taliwat sa iyaha because we are not growing deeper diha sa iyaha. Mo nang maturity multiplies influence.
Kay kung dili ta mutubo, mu-decrease pod ang atong passion diha sa pagdala og kalag ngadto kang Ginoong Hesukristo. And lastly, the process of growing deeper. Unsay mga proseso aron mo grow gyud ang atong pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ang last nga verse 15 to 16, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up in Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So dinhi makita nato nga we grow in Christ, the head, kay siya magyud ang head nato. Ang Ginoo gyud mo'y tinubdan sa tanan. Siya ang fountain. So siya ang fountain, kung mapatiglom patagmay sa iya, musawm pagyud ta diha sa fountain, makita nato daghan kaayong nga nindot diha sa ilalom. When you grow deeper diha sa water, mas nindot pa ang water sa deep. Mao na ang fountain nga si Jesus Christ. So to go deeper with God, it means nga deepening of life God sa atong kinabuhi. Maga-increase ang atong likeness kan Jesus and desire Him above all else. Mo nang unsay pamaagi sa pag-grow deeper? First, go deep in Christ love. Patiglom gyud sa gugma ni Kristo. Ingon diha sa Ephesians 3:7-19, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So go deep in Christ. Tungkaron ginatuon sa kalalom, kalapad, taas, kahabog ang iyahang gugma. Ug mahimo kini pinaagi gyud sa atong pag-spend time with Him in worship and prayer. Prayer, this is inner. Way labot uban ani, ikaw ra ug ang Ginoo. Mo nay nindot kaayo nga proseso nga mo grow deeper ka. Prutas na ng uban, ang una gyud ang spend nimog time with Jesus alone. Diha gyud, labi na sa prayer nga kamurag gyud ikaw, relationship gyud na ang basihan ana. Di gyud na siya seremonyas, ang seremonyas di kita kadugay ampo, pero relationship mo dugay gyud ta kay ganahan ta sa iyang presensya, mo istorya kaniya. Mo nang go deep diha sa pag-invest og time, spending time enjoying His presence. Mo gina ang sikreto una, personal magud ni nga relationship. Go deep in Christ love kay pinaagi sa pag-enjoy nato diha sa iyang presensya, investing time, spending time with Him. Mutubo gyud ang atong pag-ila kaniya. You spend time nga mag-date-date sa imong uyab, di ba mutubo inyong relasyon. Mao pud na ang proseso sa atong grow deep diha kang Jesus Christ. And also, go deep into Christ's Word. Palalom gyud sa iyahang teachings, palalom sa iyang mga pulong. Ang pulong ni Kristo mo shape sa atong attitude, ug mo guide sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Mao nang importante gid kay ang iyang pulong. Ingon diha sa Luke 8:13, those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Parable of the soil, nga nalabay din sa rock ang liso, pero batuon man, dili kagamot pag maayo. Pag abot sa init, hulaw, malaya siya. So the same sa very important gid to go deep sa root, nga patiglom gid ta diha sa pulong sa Ginoo. Kay mao gid nay mohatag kanat kusog ug giya nga kita makaangkon gyud fullness ni Jesus Christ. Dili kita malaya, kita padayon gyud nga magkinabuhi, mabungahon, malipayon tungod kay kita go deep in Christ word. Mo importante gid kayo kini sa atong kinabuhi, kining iyahag gyud pulong. Mao kini ang kinatibuk-an no sa insahe nining taknaa, priority gyud. Importante gid kayo mo nang ang uluhan gyud is growing deeper, going stronger. As we venture to this year, naga-journey kita nining nga tuig, we need to grow deep aron stronger ta dito sa unahan. We cannot survive bisag unsa pa nay goal sa atong kinabuhi kung dili gyud mauna kining atong goal to know Christ and to be like Christ. Bisag unsang seremonya sa atong gamiton, himuon, matubang ta sa mga pagsulay sa unahan, di kita ka-survive. No learning, no power ang atong kinabuhi. No meaning, no fruit. Kay diha ra gyud mahimutang strong to face this year with confidence. Na kita mahimo gyapon nga magmadaogon, magmalampuson, magmalipayon o magmabungahon. Ang sikreto, go deeper in our relationship with the Lord Jesus Christ. Make it a priority to know Christ o makita nato nga mo-flow gyud ang mga butang sa atong kinabuhi, bunga kini sa atong pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Kita magmadaogon, malipayon o mahimo gyud tang gitawag nga winner in God's standard. Magaampo ta